makita po natin na kung saan ito daw si Amy Marcos, tila pinayuhan daw po mga kababayan si PBBM. Kasi sabi po dito, PBBM pinayuhan pinayuhan ni Senator Marcos na magpalakas at alagaan daw po ang sarili. So ito, pakinggan po natin. Unahin ang kalusugan at maging mapanuri sa mga nakapaligid sa palasyo. Yan ang payo ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si PBBM na kamakailan lamang ay isinugod sa ospital. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanol. Hi, Ma'am Brenda Barton, mega love shoutout po. At saka kay Ma'am Janet, at saka kay Ma'am Judy Combas. Mega love shoutout po ha. 3 araw matapos i-anunsyo ng Malacanang na isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si PBBM dahil umano sa sakit na diverticulitis, pinayuhan naman ngayon ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos si PBBM na bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Amy na tinamaan ang kalusugan ng Pangulo ngayong wala umanong nag-aalaga sa kanya ng maayos. Tila nagpasiring din ang senadora ng payuhan niya ang Pangulo na talikuran na ang mga anyay nakapaligid sa kanya sa loob ng palasyo. Hindi binanggit ni Amy kung sino ang mga taong kanyang tinutukoy. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Alam nyo mga kababayan, ito kung talagang ikaw, Senator Amy Marcos, kung talagang nag-aalala ka sa kaligtasan ni Presidente, kung talagang mahal mo si PBBM, sana hindi ka sumasama sa mga tao na nagiging dahilan para ma-stress ang Presidente, sa mga tao na ang gustong gawin saglip na tulungan ng Presidente, gustong pabagsakin at patalsikin siya sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Bansa para lamang po masunod yung interest nila na pagharian ng Pilipinas at abusuhin ang kaban ng bayan. Di ba kung talagang ikaw ay nagmamalasakit kay BBBM, saglip na sumama ka sa pagsira sa kapatid mo, bakit hindi ka sumama para tulungan ang kapatid mo? Samahan mo ang ating mahal na Presidente na paunlarin ang Pilipinas at magtrabaho para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. O bakit hindi ka sumama doon? Kasi ang problema sa'yo, Senator Amy, basta makakapagpapansin ka sa social media, basta makakapagpapogi ka, lahat gagawin mo Diba? Biruin mo, nabalitaan mo lang na nagkasakit ang Presidente, kunyari concern ka at hinihiling mo na sana magpagaling. Pero definitely, kung titingnan natin, alam naman po natin mga kababayan kung ano po talaga yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Diba? Yung mga pagsasalita niyang yan, yung mga pasimpleng pabanat-banat niyang yan, parte po yan mga kababayan ng kanyang exposure sa publiko para sabihin na nagmamalasakit kuno kay PBBM, pero deep inside, after po niya, pagkalipas ng ilang araw o linggo, titirahin niya ulit ang Presidente mga kababayan. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Kanyang agenda kayo dyan, wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya ang payo ng senadora sa Pangulo, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. nagpasaring din siya sa mga taong anya ay feeling Presidente. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling Presidente. Naku! Ayon sa palasyo, hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Tama. Hindi rin daw dapat nagiging komedyante si Senator Amy sa pagbibigay ng kanyang advice. Kaya nga. Ang kailangan daw ng isang taong may pinagdaraan ng karamdaman ay totoong puso at pagkalinga. Dagdag ng palasyo, huwag umanong maging plastic sa mata ng marami. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. O ayan, isa po siya ngayon kay Atty. Claire Castro, kay Yusek Claire. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung mga ginagawa pong yan ni Senator Amy Marcos, yung mga pagbigay-bigay niya kuno ng opinion kay PBBM, yung kunyari concern, yan po para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, kaplastikan po yan. Dahil kung talagang iniisip mo ang kalusugan ng kapatid mo, ng Presidente, dapat hindi ka sumama para sirain ang kapatid mo sa publiko. Dapat hindi mo sinamahan yung mga tao na may ayaw kay PBBM na siya ay pabagsakin. Yung ginagawa mo, Senator Amy,
talagang isa ka sa nakakaapekto sa kalusugan ng presidente, lalo na nung inakusahan mo siya na gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit hindi naman totoo, na naging dahilan pa nga para gawing ebidensya ng mga gustong-gusto na mapatalsik ang presidente sa pwesto. Di ba mga kababayan? Kasi biruin nyo, yung ginawang yan ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, aminin man natin o hindi, sobrang sakit po niyan kay PBBM. Di ba? Bilang isang sabihin na natin, bilang isang kapatid at bitbit niya yung apelyedong Marcos, kahit alam naman natin yung kahit alam niyo naman yung mga bali-balitang lumalabas, itinuring pa rin siya ni PBBM na talagang tunay na kapatid. So ngayon, kung talagang concerned ka, Senator Amy, kay PBBM, dapat maging maging totoo ka sa sarili mo at suportahan mo ang presidente kung ano man yung ginagawa niyang pagsusumika para ibangon ang bansang Pilipinas. Ano po, so ngayon, mga kababayan, bukod po dyan, since nagsalita nga ng ganyan, si Senator Amy Marcos, ano po siya, talagang masasabi po natin na sinoplak po siya, mga kababayan, dito ni former DILG Secretary Benhur Abalos. So ngayon, sabi po dito, mga kababayan, ni former Secretary ng DILG Benhur Abalos, PBBM is a virtuous child, a son who ay respectful, helpful, and dutiful to their parents and family, mga kababayan. So sabi dito, naging ulirang anak si PBBM, hindi daw po, alam nyo na yun, gumagamit ng ipinagbabawal na bato o drug user, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. May nagtanong sa akin tungkol doon sa statement ni Manang Amy. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Siya ay asthmatic. Alam ko dahil parati kong kasama eh. O, ayan o. Ayan o. Ito, maliwanag to, mga kababayan ha. Mismo nga nagsasalita na dito, si former Secretary Benhur Abalos, si PBBM po ay asthmatic at alam niya yan. Kasi lagi daw po niyang kasama.